Okay po, ang ating po tatalakayin ngayon, aking title, ang aking hinandang mensahe pa sa inyo ay wala nang balikan pa. Ayoko kung sa English ay tama po siya kasi sa English ang title po niyan, No Turning Back. So sa Tagalog ay ginagpagang title na wala nang balikan pa. No? Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, ay itong ating pag-usapan pa sa lito ngayon ay napakaganda po niya. At mayroon po tayo mababasa doon sa ilang kwento sa Biblia na mayroon talaga mga tao doon na sila po ay nagbalita. No? Yan po, matuloy tayo. Yan po, nakita niyo po yan. Siya po yung paglipol, no? So may kwento po tayo kay Bubungan Leon ay walang iba kundi ang kwento ni Mrs. Lord, no? So, alam niyo mga kapatid, masama rin po yung, di ba mayroon tayong masabihan na sa akin na ang sino mang hindi marunong tumingon sa pinanglagalingan ay hindi makapunta sa paroonan. Minsan din po, mali din po pala yun. Kasi alam niyo bakit mga kapatid? Nung pumunta yung anghel sa bahay nila Mrs. Lot at nila Lot, no, yung anghel. At sila po ay nilabas sundong maglumuka. Yan, nilabas po sila at hawak-hawak po sila ng anghel, yun ang muna sa kanila. Ang sabi ng anghel, huwag kayong lilingon, no? Dahil nga po, ay na-turning back, napalingon sila. Ay napalingon si Mrs. Lot. Ano yung mga kapatid kung anong dahilan bakit napalingon si Mrs. Lot? Ang dahilan po bakit siya napalingon dahil sa kanyang mga ari-arian, mga kaibigan, at ang kanyang lugar na pinagpunan. Kaya po siya napalingon. Alam niyo kung ano nangyari sa kanya at sa kanyang paglingon? Yan po. Yan po ang nangyari sa kanya. Siya po ay naging haliging asin ng mga kapatid. No? Minsan sa buhay natin, pag tayo po ay nakalakad na ng matuwid, kagaya ko, ako po ay nagsimulang lumakad ng matuwid. Hindi dumating sa isang punto. Ako din po ay napalingon sa aking pinanggalingan. Ako din po ay nagkamali. No? Kagaya ng asawa ni Mrs. Lot, siya po ay nagkamali sa kanyang Panginoon. Alam na natin, gabay tayo ng Panginoon. Alam na natin, hawak-hawak tayo ng Panginoon at tayo kanyang nililigtas. Pero tayo ay nagkakamali dahil sa sarili natin kagustuhan. Bakit tayo nagkakamali? Sapagkat hindi natin sinusunod ang gusto ng Panginoon para sa atin. Pero kung sinunod lamang natin siya, 100% mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay hindi magkakamali. No? Yan sinabi dyan, huwag kang tumingin sa kapwa mo, tumingin ka kay Kristo. Tama. Huwag talaga tayo tumingin sa kapwa natin. Pag kayo, tumingin sa akin, baka may hapon hindi na kayo magbalik. Bakit lang po? Kasi ako maraming mali. Maraming sablay sa akin. Pero kung Kristo tayo magtingin, 100% masaya tayo. Bakit masaya tayo? Sapagkat siya lang ang perfect mga kapatid. Tayo wala. Mayroon yung ibang pangalan, perfecto. Perfecto. Pero yung buhay nila, perfect no? Yun. So, talagang tanging si Kristo lang ang perfect, no? Pangalawang kwento natin mga kapatid ay kwento ni Pedro. Diba? Alam niyo ba kwento ni Pedro? Si Pedro po ay nang nakita niya si Jesus Christ naglalakad sa tubig. Sabi niya, Panginoon, gusto ko rin pong lumakad kasama mo. Kasi nahiwagaan siya. At habang lumalakad siya sa tubig, lumalakad sa tubig. Nakalakad na siya sa tubig, kung tali nakalakad na siya. Habang siya naglalakad sa tubig, ang focus niya una kay Kristo. And then, lumingon siya sa kasama niya. Siya po ay lumubog sa tubig. Bakit niya mga kapatid? Pag mawala tayo sa focus kay Kristo, tayo po ay lulubog. No? Tayo po ay lulubog pag tayo po ay hindi na makapokus kay Kristo. Bakit niya mo tayo lulubog? Kasi wala na sa atin ang focus natin sa Kanya. Bakit nawala? O bakit tayo hindi na nakatulong po sa atin sa Kanya? Gawa na maraming payo sa atin ang Biblia. Dahil wala tayo ng Kristo,
hindi na natin nagagawa kasi wala na yun sa atin, no? Pero kung kasama natin siya, pag nabasa natin yung mga payo ng Biblia, kagaya sa sinasabi ng mga kautusan, no? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Yung mga anak natin, hindi maging masuwal sa atin kasi nababasa nila at kasama nila si Kristo, no? Pero dahil wala sila o sila ay nalalayo sa Panginoon, at ay magnubusan ng nanay na bumili ka sa nainip ko na ako. O, diba? Ganun ang buhay natin pag tayo'y nalalayo ng Kristo. Ito'y sabi, bato-bato sa langit ang matamaan. Pag di kayo sa pasaya niya, bato-bato sa langit ang matamaan, magbago tayo. Kasi nandito tayo, yung mensahe nito para sa ating magbabago. Hindi ko binibigay sa inyo, binigay ko o sinasabi ko sa inyo para kayo ay masaktan. Sinasabi ko ito o mismo sa akin ay para tayo po ay magbago. No? Yan po, sinabi mo dyan ang luma. Ngayon sinasama ko sa inyo mga kapatid na yan. Natandaan ninyo ang mga lumikha ng pagkakabahagi-bahagi at ng mga isuran na laban sa aral ay laban sa mga aral ng inyong natutunan, lumayo kayo. No, sabi na, pag makiparinig natin to. Kasi mga kapatid, hindi lahat ng sumasabi o narinig natin ay tama. Kagaya ko, alam niyo, adventist na ako. Alam niyo, tama na ako. Hindi may kaibigan ako pagkaya kaya hindi. Sis, maganda maglaro ng scatter. Alam niyo yung scatter? Yung laro sa cellphone doon. Kumikita ka, pero pag may invite ka lang. So, kala niyo maganda lang yung intention ko, kasi kita niya, bilis na ako. Pero ako pala, may intention din na akin din siya. Ngayon, pag na-akin din na siya, mawala na siya sa focus. Kasi, puro cellphone, sugal-sugal na, wala na. No? Kasi sabi niya, iwasan ninyo siya. No? Pag may mga purong maling-maling na, no? Yan. Sabi niya sa Juan 6:66, dahil dito marami sa kanyang mga alagad na tumalikod, hindi nasumunod sa kanya. Yan mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, tayo alagad tayo ng Panginoon. No, tayo na dito alagad tayo ng Panginoon. Tayo yung sunod niya. Tayo ay tagadala ng pabalita niya. Sana naman lang hindi tayo gumaya sa sinasabi nito. Marami sa mga alagad niya. Kasi alam niyo mga kapatid, pag kayo po ay prone sa social media, yung social media na inyong ilutusan kagaya, sa akin ako po yung nakapokus about sa marinig. Marami po, kanya-kanya po sila nagsisilabasan na. Mismo sa kanilang mga religion ay sila po ay nagtatalo-talo. Ano po? Ganun po, yan. So, yan. At sinabi niyo po dyan sa Juan 6, ganun pa rin, ito pa rin sa sinabi. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, sa 12, ibig ba ninyong umalis? No? Yan nga naman tayo, pinatanong yung 12. Ibig ba ninyong umalis? No? Ibig ba natin umalis sa Kanya? Mga kapatid, pag tayo umalis sa Kanya, ano ang mangyayari sa buhay natin? No? May isang senaryo pa dati na ako umalis. Nakalayo sa Panginoon. Pagpapasok ako sa simbahan, doon lang ako sa kanto, nakaupo lang ako doon. Pag in-invite ako, kung alam mo kapagawa sa akin, sige po, susunod na lang. Ganun po pag wala tayo sa Kanya. No? Ano ba ang tagpili ng Panginoon? Ang tagpili niya, sabi niya, yan, ang tagpili niya po, manatili tayo kay Jesus. Yan. So, sinabi dyan, manatili tayo sa Kanya, huwag tayo aalis. Bakit niya ako? Pag manatili tayo sa Kanya, 100% talagang tayo po ay secure, no, sa ating buhay. Kaya talaga mga kapatid, mahalagang manatili kay Kristo, no?
Yan po. Sabihan, bakit nakalungkot na tumalikod kay Kristo? Bakit daw nakalungkot na tumalikod kay Kristo? Alam niyo ba kung bakit malungkot? Kasi alam niyo yung mga taong ka ng Kristo, sila po yung tumalikod kay Kristo. Pupunta po kayo ng Quiapo, o kaya pumunta kayo ng Tondo. Yung mga tao dyan, hindi ko sinabi, tumalikod na sila. Pansinin niyo wala kay Kristo. Lakad ka doon, alam nila kaibigan ka. Pag-uwi mo ng bahay, ang gusto mo, punit na. Kahit sa divisorya lang mga kapatid, pag umuwi mo ng bahay, nakabag ka, ang bag mo tastas na yan. Ganun po yung mga tao, wala kay Kristo. Pero kung alam mo, yung tao yan, na kay Kristo, kahit yung tira mo, ilagay mo lang yan dyan, hindi mawawala yan. Bakit yan? Kasi kilala nila kay Diyos. Alam nila masama yun. Alam nila yung karapat dapat gawin yun. No? Yung mga kaliwa, kahit ilang libo, ilang milyon na yung tira na yan, hindi sila masisilaw kasi wala yan eh. Mas mayaman pa dyan ama mo. Laging nasa isip na nila ba, sila ay kay Kristo. Pero kung hindi, mayroon siyang sinalima. Siya po ay isang delivery ng masok drinks gano'n. Sa halagang 25,000. Itinabas. So ngayon, naghabol ng mga pulis, naghabol siya ng batas. Halagang 25,000 lang yun. Sabi ko, napakaliit na pira. Halagang 25,000. No? Bakit niya nagawa yun? Kasi nga, wala sa Panginoon. O wala kay Kristo. No? Yan sabi dito, papaano ba magpatuloy kay Kristo? Papaano tayo magpatuloy kay Kristo kung kayo ang magpatuloy? Saan pang paraan tayo magpapatuloy sa Kanya? Sagot mga kapatid, Romans 1 verse 7. From faith to faith. Sa ating pananampalataya, mga kapatid, pag tayo'y may pananampalataya kay Kristo, nagawa natin magpatuloy sa Kanya. Pag tayo po ay mananampalataya sa Kanya, at mananampalataya at sinampalataya natin siya, 100% tayo po'y lalakad na kasama natin ang Panginoon. At tayo po'y nagpapatuloy. May mga pagsubok man dumating sa ating buhay. May mga problema man dumating sa ating buhay. Hamon ng buhay sa atin, tayo po ay magpapatuloy. Lahat kasama natin siya. Sa pamamagitan po ng pananampalataya. Napo mga kapatid, napakaganda po mga kapatid, sinabi niya sa Roman, sabi niya, sa pananampalataya po, no, tayo ay magpapatuloy sa Kanya. Ano ba po mga kapatid? Dahil sa pananampalataya, tayo po ay pupunta sa sa glory o kabanalan. No? Tayo na po mga kapatid, tayo ay dumadalo sa araw Sabat o sa mga pagpupulong. Para saan natin ginagawa mo? Dahil sa ating pananampalataya. Hindi sa ating pagluluwa natin, sa ating glory, no? Mga kapatid. Kaya tayo ay tuwing araw Sabat, ay pagpapalagay sa araw Sabat. Kasi alam natin, pag dito tayo sa bahay-sambahan, hindi tayo makarinig ng bagay sa labas. Alam mo ba kasi ano doon? May mga ganyan. Alam niyo may magsasabi kayo mga kapatid. Yung pinsan na estipado ko sa Palawan ay may anak na, so nagkaanak siya, may anak na. So yung malaki na, ito talaga, legit na may no? Siya po ay binagak ng asawa. Kunti na lang maputol ko dito. Patay siya daw, patay siya, tinagak niya sa din. Marami siyang tama na nagkakaroon ako. Humingi ng tulong yung babae nito. Ng tulong. Wala na kabisnes ng gano'n. Diba sa atin niya na kinuha yung tatlong ay apat yung mga anak kasi nagiging pang anak. No? Ganun nangyari. Pero hindi pa nangyari yun. Ang mga chismakers, araw-araw nandoon. Halos oras-oras mga chismakers tamba.
Pero yung binangyari krimen na naghihingi ng tulong, wala sila. So, ganun ang mga chismongers no, sa atin, no? Hindi makatulong unless sila pa po ay makadagdag ng mga kwento-kwento. Yan. Sabi ko dyan mga kapatid, tandaan na ang struggle ay tandaan ng buhay. Diba? Sinabi yan, ang struggle ay tandaan ng buhay. No? Pag dumating sa ating mga pagsubok na yan, kung mga challenge, magpasalamat tayo kasi tanda ng buhay yan. Kasi kung wala yan, ay hindi tayo mag... Pagkaya ka ng isang bata, ang isang bata pag panganak, hindi kami marunong lakad yan. Tama po ba? Ang isang bata, pag pinanganak, kailangan niya muna mag-practice maglakad. So, isang pagsubok sa kanya, napapaano siya matuto maglakad. Kagaya rin natin mga kapatid, yung mga pagsubok na yan, kagaya rin. Mapapansin nyo si Job. Napansin si Job, no? Ano nangyari kay Job? Nagkaroon ng maraming bukol sa katawan. Maliban sa maraming bukol na bukol sa katawan, napatayan niya mga anak. Ay, grabe pagsubok yan. Yung mawala ka ng pera sa bahay mo, galit na galit yan kasi nawala ka ng pera. Maliban sa nawala ng pera sa nawala siya ng mga anak, yung kanya mga arigat at mga alaga kayo, nawala pa rin. Pero siya po ba ay nag-alis sa Panginoon? Hindi. Kasi ang sabi niya, tanda kami ng buhay. No? Lumaban tayo sa hamon ng buhay. Bagaman tayo po ay nakaramdam ng talagang malipit na yung pagsubok na dumaranas sa ating buhay. Siyempre, talaga natin, simulan natin. Maliban munang maglapit tayo sa mga kilala natin kaya sa mga kilala natin sa bahay. Na masabi na, sis, alam mo ba, sinusubok ako ng kadhana. Yung mga kapatid natin dyan, mga bata natin, alam mo kuya, sa school, nahirapan ako kasi may sabad. Bago natin sabihin yun sa ating nakatanda sa iglesia, sa ating mga kaibigan sa simbahan, unahin mo natin sa Panginoon dapat yun. Kasi hindi mo pa nasasabi sa Kanya, alam niya na. Inaantay lang tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya. At siya ang tutulong sa atin. Mali po yung isa sa mga sasabihan ko yung mga pamaraan kung paano ituro ng Panginoon na gawin kung paano. Ay, sabi mo na araw na Sabat po ay mayroon kami. So, mali po tinuro ng Panginoon sa isang tao yun na ay ganito dapat pag araw na Sabat huwag kang talaga mag-classes. Pagkat yan ay para sa Panginoon, mga kapatid mo. Yan. Ito po yung mga kapatid yung binasa ng ating no? Ano po nakalagay dyan? Huwag kang magalala, laban sa akin po aking kaaway. Sabi niya dyan, huwag kang magalala, ang kaaway. Bagamat ang kaaway, no? Talagang, kala natin, tagumpay na kasi may mga minsan na nalala yung pinto ni Ma'am Henry na, ay ni Ma'am Will, sinabi na, yung isang kapatiran, binahasa na. No, binahasa siya. No, habang binahasa yung isang kapatiran yun, ng isang aling yun sa kanto, dumaki ang panahon, yung isang lalaki din yung pumasa sa kanya. Naging attendance din. Kaya sinabi dito, huwag kang mag-alala, kaaway, diba? Pagkat ako ay nabuwan, ako ay mababangon. Pagka ako'y naupo sa dilim, ang Panginoon magiging ilaw sa akin. No? Ang Panginoon ang magiging ilaw sa atin. No? Sabi nga, ang Panginoon, kahit tayo naupo sa dilim, no? Ang magiging sa atin ang Panginoon. Kaya yung kanta sa Psalms 23, Panginoon, hindi ba ng Moses ko, hindi ako pumunta. Ang Panginoon na aking pastor, sabi ng ganyan, yan. Sorry po mga kapatid sa Moses talagang komisisyan na talagang libag-libag talaga. Yan, sabi niya ganyan, bakit ang Panginoon ating pastor, lumakad man tayo sa kadiliman, siya po yung magsusubaybay sa akin, sinabi ng Midas, no, pag tayo makaupo sa kadiliman, ang Panginoon na mag-ilaw sa akin, sabi niya ganyan. Yan po mga kapatid. Nakalagay dyan, at ang pagkakasalang madaling pumitag sa atin ay tumatakbo tayo may pagtitiis, takbuhin, ilagay sa harapan natin. No, mga kapatid, no? Yan. Kagaya sinabi ko kanina, na kung magawa tayo ay
nagkakapan ng speaker ako. May isang magaling na mga sobrang galing niya talaga. Siguro pastor siya o kaya kung ano man. Sobrang galing niya habang siya nangangaral, no? Habang siya nangangaral, sobrang galing niya, no? Kilala talaga siya na preacher. May isang tulog na tao sa harapan niya. Aba, kung ako naman yung talaga magaling ng mangaral, kung isang tulog sa harapan ko, ay masama sa akin yun. Kasi kilala siya magaling na mangaral, no? So, pagkatapos siya mag-sirbon, dinakita niya isang bata, sabi niya, bata, bibigyan kita ng 50 pesos, sabi niya. Pag matutulog yung tao ito, pag ako'y nangaral ka, malamig mo. Dumaan ulit ang panahon na pagsimula, so siya pa rin speaker at nagsasalita siya. Habang siya yung nagsasalita, tapos nang pagsirbon, pasalamat siya sa bata at hindi nakatulog yung matanda na. So, ganun ang sinaliyo ng buhay. Kada magsisirmon siya, binibigyan niya 50 pesos yung bata para gisingin yung matanda na yun natin. Dumating ang point na sumirmon siya ulit. And then, habang magsirmon niya, napansin niya yung tao tulog na. And then, tapos siya sermon. Baba siya, sabi sa bata. Bata, di ba binigyan kita ng 50 pesos? Pag ako ang magsisermon, ay gisingin mo yung tulog mo ito. Sabi ng bata, Sir, ay pastor, o kaya sir, binigyan po ako ng 100 pesos. Sabi niya. No, mga kapatid, no, ganun po malaki yung pagsubok po ang mga struggle sa buhay ng tao o mga hamon ng buhay sa tao. No? Bagaman sa Panginoon 50 pesos lang binigay sa atin para tayo po ay magkaroon ng freedom of choice. Ang kaaway, 100 pesos. Grabe kalaki, no? So, yan po mga kapatid, no? Yan po, ang sinabi dyan. Pagmasdan natin si Jesus na siya na nagtatag at nagpakasakdal ng ating pananampalataya, no? Pagmasdan natin si Jesus na siya ay nagpasakdal at nagpatatag ng ating pananampalataya. No, mga kapatid, no? Yan, so makikita natin sa Jesus Christ. And then, yan. Sa pamagitan niya mga kapatid, ng senaryo niya, siya po ay naghirap para sa atin. No? Ano naman kaya ang sagot natin sa kanya? Grabe kung nakikita, kung kayo po ay nagbabasa talaga ng Biblia, yung kasakit ng Panginoon para sa atin, maiyak na lang kayo. Pag habang pinapalo siya ng yung pamalo, na may kawil yung pamalo na gamit. Kala lang natin, di ba, sa pinikula, kasi pinikula lang naman yun. Pag yung ginagamit doon na pamalo, kala natin ay yung na pinagamit doon sa may Jesus of Nazareth. Pero kung sa tunay na buhay, yung sa unang Biblia, may mga sipa yung pamalo na yun na pagkala hagupin sa katawan, paghila yun naman dala. No, ganun ang pagpasakit ni Jesus Christ sa inyo at sa akin para tayo po ay makapahagi sa mundo. No? Yan po, ito po mga kapatid, malapit na po tayo magtapos, no? Yan. So, may ilang slide na tayo. Yan po, nakalagay dyan, siguraduhin mo hindi ka masamang damo. Yan. So ngayon mga kapatid, sabi ng ating mensahe, siguraduhin natin, ako mismo, kayo, hindi tayo masamang damo. No? Sabi niya, hindi tayo maging masamang damo. At ano ba? Nakalagay dyan, ipanalangin mo ang masamang damo. Pag sigurado na tayo hindi tayo masamang damo, ipanalangin natin sila. Bakit daw natin sila ipanalangin? Sabi yan, hindi sila ang tunay na kaaway. Kaya dapat talagang ipanalangin natin sila. Kaya nagpapasalamat tayo na may mga senaryo na dumarating sa ating kagaya. Proceed, ang kagaya sa meeting, yung mga group natin. Bakit yan mo natin ipasalamat yan?
Kasi yung mga masasamang damo na hindi natin sila kaaway, eh wala. Napapabigyan natin sila ng pabalita, napapabigyan natin sila ng salita ng Panginoon. Nakumusta natin sila. No? Kaya sabi niya, hindi natin sila tunay na kaaway. And then, ipag-pray natin sila. No? Sa dami ng tao sa mundo, pagkakat may mga masasamang tao, lagi natin tandaan, hindi natin sila kaaway. At dapat natin gawin sa kanila ay ipanalangin. Para po magkarumbay tayo, ano dapat gawin natin? Kasi, alam niyo mga kapatid, pag tayo po ay madami ng kumpit ng tao, kaya hindi naman sinasadya, misala kung mainit ulo natin, abay galit na galit, gustong manakit, ay sabihin naman natin, hindi totoo yan, hindi mangyayari talaga yan. No? Pero, paano at paano ang dahilan para tayo nakagumpay sa ganong isipan? Tumingin ka kay Jesus. No? Yan. Abay, pag madami tayo, sige na lang siguro natin, Jesus Christ hindi na nahigan dito sa tao na maliban sa nag-chat, sinaksak ka dito sa tagiliran. No? Yan, mga kaibigan, mga kapatid. Para po tayo magtagumpay sa hamon ng ating buhay, tumingin tayo kay Kristo. No? Tumingin tayo sa Kanya. Sapagkat siya lang po ang nakakanagumpay para sa atin. No? May ibang tao na sinasabi na, once and for this. Tapos ako, hindi totoo yun. Kasi, talagang kailangan talaga natin si Kristo sa buhay natin. Palibasa, ligtas ka na sa akin, ligtas ka na, okay na, hindi po yung totoo. Kasi, talaga ang totoo po dyan, lagi natin siya isama sa atin. Yan po. Tumingin tayo sa Kanya. No? Siya po yung, alam niyo yung kumpas. Yung mura, dapat tayo sa pag nagabiyahe. Kasi kami mga isda, sa kapatid siya, mayroon kami kumpas, mayroon yan, may maliit, may malaki. Siya po yung guide natin kung saan kami pupunta. Halimbawa, pupunta kami ng West Philippine Sea. Siya po yung tuturo kung sa amin papunta ng West Philippine Sea. Tinatawag na China Sea, at kami nangangawin, no, yan. Ganun, si Jesus Christ, siya yung magtuturo sa atin sa tamang gagawin natin, no? Na yung hindi tayo pag-house pa na wala man ang katay-katayitan, kung ano man lang, nakakita ka ng listahan na medyo makasangas kung lahat, naangasan mo yan, no? Yan po ay mawawala sa atin yan pag tumingin tayo ng Kristo. Dalangin ko mga kapatid sa ating mga tapos. Sana po ay maratiling tayo tumingin kay Kristo. Lagi tayo magpasakop sa Kanya. Sa muli, sabi sa atin, God bless po sa ating lahat, mga kapatid.
Dalangin namin o Diyos na patuloy ka nawa sa amin, magiging ng aming buhay, bagamat ang alam namin na sa ilimutan po ay puno-puno ng hangin ng buhay. Hindi po namin magawa kung wala ka sa aming buhay. Dalangin namin na patuloy na mapang sumagana sa amin. Patawarin sa aming nagawang pagkakatapunan at maraming salamat sa mga mensaheng aming napalitan sa iyo. Ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagis na Jesus. Amen. Sino sustain ako ng invite ng bawat isa dito sa mga itinahal